Hello! Mabuhay kabayan! Welcome again sa isa na naman pong episode ng Filipina Life Abroad podcast wherein we tell stories, experiences, or anything else na ating mai-encounter ng isang mga Pilipina living outside the Philippines. So, stay tuned ka lang po dyan dahil baka may matutunan or makuha kang value sa araw na ito sa aking guest. Well, my name is Christine. Welcome kabayan! Mabuhay, mabuhay! Talking about value, yan, yung values na yan po yung ating, isa sa mga subject natin, ng mga kabataan natin, di ba? Meron pa bang ganun ngayon na subject, values, GMRC na tinatawag, yung good manners and right conduct? Tama ba sinabi ko? Diba? Why am I talking about this? Dahil today, I'm so excited sa aking guest na dahil isa po siyang guro, isa po siyang teacher. So kaya pa-demure po tayo today. Isa po siyang professional licensed teacher sa Pilipinas, and let's see kung nagamit nga ba niya ang kanyang profession dito sa Denmark. Interesting, di ba? Let's welcome, wag na natin patagalin, ang aking beautiful guest, Ate Gladys. Hello, Ate Gladys! Hi, Christine! Ganda ng intro, di ba? Talagang values. Oho, mga Ay, values? Talaga? May ganun ba? Sabi ka na. Yes, of course. Kasi kailangan pa-demure tayo, ate, ha? Hindi yung ating Yeah. O, teacher. Teacher. Kailangan mabait, di ba? Ate Gladys, Ganun. kamusta? May trabaho po ba si Ate Gladys ngayon? Wala. Actually, start na ng summer ferie na tinatawag, yung summer holiday. Nag-start na kami nung 26 until the 10th of August. Di ba? Ang haba. Ay, bongga, July to August po ba ang summer vacation ng mga kabataan dito, ng mga students? Or Yes. July Actually, to August lang? 1 month lang? Oo. Bali, 6 weeks. 6 weeks lang naman eh. Nag-start na yan sa last week of June. Ayun. Ay, bongga. Mga students. Ay, ate, napansin ko, mahilig ka sa K-pop. Bakit? Yes. Yan ang diba? Yan ang mga gusto ni Ate Gladys. Bakit? Bakit gusto mo sila? No, ako musician ako, di ba? Kumakanta ako, singer din. And then, syempre, we admire also talents. And these K-pops, they have, although sa Pilipinas naman, ang dami, di ba? Ang dami magagaling. Pero, ewan ko, iba yung charisma ng K-pop eh. Lalo na itong BTS. Ganun. Ang gaganda ng mga mukha. Full package kasi sila. Full package. May face, may talent, everything. Kinikilig na agad. May values din sila. May values. Ay, correct. Ate Gladys, before anything else, can you please introduce yourself, ate? Gaano ka na po ba katagal dito sa Denmark? And what is your job here in Denmark? And we all know na from the Philippines, isa kang guro. Nagamit mo ba siya dito? And basta, introduce yourself. Where are you from in the Philippines? And like what I asked earlier. Okay. Hello everyone, mga kabayan. Pwede mag-Tagalog? Mas maganda kasi Pilipino. Naman, mga Pilipino ang ako ating viewers. Ako po si Gladys Mirna Baring. Ako po taga Cagayan Valley, sa Isabela, actually. Ang aking town is Cagayan City. And una kasi, hindi ako dito sa Denmark talaga. Doon ako sa may colony ng Denmark, which is the Faroe Island. So 2002, I arrived in the Faroe Island. So 12 years ako doon nanirahan. Tapos, noong 2014, lumipat kami dito sa Denmark kasi I need to study in the teacher's school or university college here in Denmark. So, tanong mo, nagamit ko ba yung edukasyon ko sa Pilipinas kasi I'm a licensed teacher, BE Ed teacher in the Philippines. Pagdating ko ng Faroe Island noong 2002, hindi ko siya magamit kasi lingwahe, language barrier. So gano'n naman talaga pag nandito ka sa abroad. So for 12 years, mga kabayan, nag-work po ako sa isang fish factory. Di ba? Sa mga salmon factory. Doon ako. Hindi naman siya 12 years kasi nanganak ako ng 2 boys, lovely boys. Tapos yun, may mga barsil, yung maternity leave. So sabihin na natin 10 years
straight akong nag-work sa fish factory. Pero habang nag-work din ako doon, nag-try din ako mamasukan sa mga ibang job like, for example, sales lady sa mga shops. Wala. O kaya sa mga kindergarten, mga ganon, yung mga ponyhow ang tawag dito. Wala, hindi ako napasok kasi kailangan nila ng fluency sa language. Which is, makes sense naman. Kasi paano ako maintindihan ng mga bata, hindi ba? So, ayun. 2014, I decided, nag-aral pa pala ako doon sa Faroe Islands, sa university ng teachers Opo. ng isang taon. Kasi sabi nila, sige, pwede kang pumasok. Kasi nag-apply din ako as teacher. Sige, pwede ka naming tanggapin if you will get, or you will take Linya Fe, yung parang major. So, Okay. syempre, ang major ko English kasi yun lang yung naintindihan ko at kaya ko, di ba? So, nag-aral ako for 1 year. Ayun, naipasa, okay naman. But then, nung mag-apply ako doon as a teacher ulit sa mga schools, still, the fluency in their language, kailangan talaga. Opo. Kasi nga naman, totoo, hindi mo rin pwedeng i-explain at di ka naman pwedeng magturo lang ng English. Kasi dito, mga nila, education system nila, talagang nasa lingwahe lang nila, aside from English. And then, all the subjects, sa lingwahe lang talaga nila. Math, science, and everything. Sa lingwahe nila. Ayan, mga Yun po Pilipino, bang, yung po bang lengguwahe doon sa Faroe Island is Danish din or may sarili silang Faroese? Ano ba yung tawag? Hindi sila, Faroese. Meron Tama. silang Faroese nga. Okay. So, Pero hindi ang siya, official language nila is Danish kasi nga 'di ba colonized sila ng Denmark or part sila ng Denmark. So some of the books are in Danish like for example sa mga science, sa medical, mga ganon. Marami parang, silang Danish. kumbaga ang example po sa atin kung ikukumpara is yung Faroese is kunyari Bisaya, Ilocano, Ilonggo, ganon. Yes. But the Yes. national language is Tagalog. Parang ganon Tagalog. po ba? Exactly, my Okay, dear. that way. Pero Yes. Ate Gladys, paano ka po ba nakarating sa Faroe Island? So since ikwento mo po sa amin yung the very beginning kung paano ka nakarating doon. Kasi siyempre hindi ka naman nag-apply as teacher muna, 'di ba? So Correct. paano? Kasi hindi mo naman nagamit nga. Kapag-asawa kasi ako ng Faroese. Saan kayo nag-meet? Oo. Nakilala ko yung asawa ko dahil sa isang Pilipina rin who married to his cousin na taga doon sa amin. Yun, pinakilala. Tapos, bigla na lang siyang lumipad ng papuntang Pilipinas. Ganun ang power ng nakita Madam. ang ganda ni Madam Ay, Gladys. syempre, ganun. Tapos, hindi na ako pinakawalan. Ayun, so, nagpakasal kami after like 6 months of meeting, mga ganon. So, yun, pakasal kami 2002 March. And then, lumipad ako dito November. To the Faroe Island, November 2002. Ayun. Okay. Bilis So lang. basically, yung visa mo po para makarating doon is because married ka sa isang citizen doon. Yes. Okay. Ang tawag is family unification agad. Okay. And then pagdating mo doon, yun na nga, doon ka na, syempre wala ka pang work dahil kapag po ba nakapag-asawa ka ng citizen ng bansa na yon, is legal ka na mag-work doon sa bansa na yon? Yes. Okay. And that's good, kaya doon ka naghanap na ng trabaho nung pagdating mo. Yeah. Siguro sabihin na natin, 1 buwan muna ako nagpahinga. December. Okay. All December, pahinga ako. January, nag-start na 2003, di ba? Yun. Tapos doon ka na nakapag-factory muna. Yes. Anong klaseng factory po? Ha? Anong klaseng factory? Kasi sila yung the biggest provider ng mga salmon, ng mga tours, cod, mga ganon. Wow. Mga filet-filet. Yan. O imagine mo. Sarap. Laging ganun ang ulam nyo. Kami ng salmon. Sarap. Lalo yung mga salmon head, sinigang. Sarap. Yes. Ayan, napurga ka ng salmon doon. And then, Ate Gladys, while nandun ka sa fish factory, na-realize mo ba na, hindi ito para sa akin? Parang, paano ka nag-apply as a teacher? Diyos ko, okay lang ba maging honest? Sure po. Gusto ko nga yung honest na yan. Kasi baka makarelate ng mga tao.
parang ayaw ko talaga magtrabaho. Sabi ko, my Opo. God, sa Pilipinas nga, pag bumibili tayo ng isda, pinapalinis natin sa palengke, di ba? At Correct. never ako naglinis o nagtrabaho with isda. Tapos dito Hate ko ikaw yan, sa totoo maglilinis. lang. Oo, sa totoo lang, hate ko siya. Ay, relate, Pero wala relate. ka ng choice eh. Yun lang yung pwede naming either cleaning, cleaning nga mahirap din doon na Mm. makuha kasi maliit lang siyang country. Opo. Nasa 50,000 lang ang tao. Ay, So wala ding cleaning. So dun lang talaga kami mga Pilipina na nandun, kahit professional ka pa, dun talaga ang punta mo. So wala akong choice. So sabi ko, okay. Nung una, ayoko talaga. Pero nung makuha na yung sweldo, ay, ang oh. laki. Parang sweldo ng doktor sa atin. Oh, 'di ba? Ayun. So Taga-tanggal sabi ng ko, na-inspire kaliskis. ako. Oo. Oo. Opo. And No, then na-inspire na ako. Tapos ano naman, hindi naman siya ganun kahirap. Ang mahirap lang is, yun nga, nasa isdaan ka. Alam mo na, mabaho ang amoy. mhm, Kaya paglabas mo, ang baho din ng mga damit mo. Kaya kailangan mo dun, ligo-ligo. Ang opo. lamig-lamig pa dun. Para siyang Greenland. Ang lamig. Mhm. Tapos, nung marami na ako na-meet ng mga Pilipina. So, nag-enjoy na. Tapos, naisip ko, mas okay na to kaysa wala. 'Di ba? Opo. Walang trabaho. Anong gagawin ko? Palamunin. Ganon. So, ayoko Mm. naman. So, yun. Mhm. At the end, I learned to accept the reality and Mm. then I learned to love the job. Opo. Pero 'di Kasi ba yun na yung ngayon nagbigay ng ng ah, ah, this it was your bread and butter that time, eh, 'di ba? Pero yes, for yes. now, hindi ka na as of now, 2023, after 20 years, 'di ba? Hindi 20, Yeah, tama ba ang kuwenta ko? Hindi ka na naglilinis ng mga isda. Ngayon ay isa ka ng professional teacher dito, puro. tama po ba? Sa Yes. Denmark na? Since Correct. 2014, nag-stop na ako sa factory kasi lumipat na kami Opo. sa Denmark, nag-aral na Mm. ako. So nung nag-aral ako, dito Ah, kasi 'pag nag-aral ka, meron mhm. kang tinatawag na SU, student allowance, Okey. na enough for your monthly expenses. Although it's not totally enough, but alam naman nila Mm. na enough yun kasi Mhm. pwede nang mag-rent ng bahay or apartment. Tapos yung mga anak mo meron din yang support every month from Opo. the commune or the government. Tapos ikaw din. So, Mm. siyempre nandun din yung asawa ko siya rin yung tumulong, Mhm. yung additional support, financial support. So, nag-aral ako Mhm. from 2014 to 2019. Ay, 5 years, mm. Yeah, pero dapat 4 years yun. Mm. Kaso, nakuha na kasi akong magturo nung 2017. Ah, nung parang So nag-o-on student the pa lang job. ako, Mm. yeah, na-hire na ako magturo. So, kailangan kong ibawasan yung mga units ko. Otherwise, hindi ko siya magawang pareho na nagtuturo at nag-aaral. At tapos may mga anak ako maliliit pa noon. Nasa mga 10 and 11 or 12 lang sila noon. Mm. So, yun, pinagsabay ko yun. Kaya ako graduate instead of 2018, yung graduation ko, graduate ako ng 2019 kasi pinospone ko yung ibang mga exam ko. Kasi dito, lahat may exam. Lahat may Opo. thesis. I mean, every year. Alam mo yan kasi nag-aral ka, di ba? Ay, Every hindi pa po ako semester nag-aral may mga dito. thesis. Yeah. Ay, So, gano'n pala. yun. Naku, alam ko na 'yun pagdating ng araw 'pag nag-aral ako. Well, wait, Ate Yeah. Gladys. Sabi mo kasi after mo do'n sa factory, nag-aral ka. Paano ka na-accept sa university or sa institution na pinag-aralan mo dito sa Denmark? Nagpasa ka ba ng mga papers mo? Paano mo ginawa? Yung bang mga credentials mo sa Pilipinas ay pina-assess mo dito? What did you do? Yeah. First of all, ipa-assess mo lagi ang mga credentials mo from Mhm. abroad or from sa atin, from sa Opo. Pinas. So meron silang tinatawag dito na assessment department in Denmark. Ipasa mo 'yon Mhm. kasi kahit nung nasa Faroe Island pa ako, pinasa ko na 'yon. Kasi kailangan Hmm. nila 'yon. So assess nila kung pwede yung compatible ba siya sa standard or sa system Mhm. ng education nila, ganyan ganyan. And then they Mhm. will advise you what can you do or what mga ganun ba.
So, after that, I moved forward. Naghanap ako ng mga schools. So, sa internet lang. So, tapos, nagtry ako magpasa via email ng mga credentials ko na sabi ko, I'm interested to study in your institution or blah blah, mga ganan. Tapos, sasagot naman sila kasi meron yan time mga in 14 days may sagot na sila. So yun, sumagot sila agad. Tapos inano na ako for interview kasi kailangan nila interviewin ka bago nila i-approve yung ano mo. So after ng interview, through Skype lang noon, 2014, nag-Skype. Kasi hindi mga pwedeng lilipad ka dahil lang sa interview na 30 minutes. Okay, so yun. After that, naka-receive na ako ng approval na you are approved or you are admitted to the institution, blah, blah. So, yun na. Nice. So, pagkatapos nun, ang laking sakripisyong gagawin mo. Kasi, sacrifice mo yung job mo, then, i-give up ko yung bahay ko doon, syempre, kasi lilipat ako dito So, i-give up ko yung bahay, i-give up ko yung job, tapos pupunta ka dito na walang sweldo. Yun lang SU, which is 5,000. Yeah, 5,000 kroner lang. Dalawang anak ko. Magre-rent ka pa ng bahay. So yun. Tapos, mahirap din ang maghanap ng mga apartment for student dito. Magiging waiting list ka pa. Pero, all the stars and universe align for me. Ay, my God. Ayun. Kasi ang bilis. Alam mo, pagtawag ko lang sa company, rental company ng mga houses or apartments. Ayun na, binigyan na ako kaagad. Samantalang yung mga ibang kakilala ko nun sa Faroe Island, nag-wait sila for 1 year, 2 years, mga ganun. Yun sa'yo, sandali ako ang lang. bilis. So, Ate Gladys, yung SU na tinatawag, yung student loan, ibig mo bang sabihin, parang binabayaran ka para mag-aral? Or nagbayad ka ng tuition? Dito sa Denmark? No, walang tuition, free. Kaya. Tapos, may SO pa. Hindi siya loan. Ang tawag dun is student udannelse, blah blah. Hindi ko alam yung Danish, pero SO ang tawag. Student allowance yun. Okay. Lahat ng mga nag-aaral, pag nag-18 na, kahit ngayong anak ko meron na ngayon meron silang allowance. Tama yung sinabi mo, babayaran ka para mag-aral. Para mag-aral, diba? ang galing. Pero in the end, hindi ba yan, wala ba yung kapalit, diba? Parang, anong dapat mong gawin for them afterwards, diba? Walang kapalit. Ay, ang galing. Mag-aral na lang tayong lahat dito. Diba? Correct. Ayun nga lang, kaya lang sabi mo may mga sacrifices kang dapat gawin, diba? For example, namin na mga kabataan pa ngayon, siguro nung time na yon ang age mo is kagaya ng age ko ngayon, diba? At the same time, meron ka pang family nung time na yon. Ako, wala naman pa akong mga anak. But in a way, so kung hindi ka magtatrabaho at mag-aaral ka lang, paano mo yung pagkakasyahin, So, talagang marami ring sacrifices. Though, in the end, it's worth it naman dahil magagamit mo yung pinag-aralan mo dito. Exactly. Sacrifice talaga, sacrifice. Yes. Ayun. At saka hard work din. Kasi alam mo, sabi ko, makakapasok na kaya ako as teacher after nito? Mga ganon. Kasi may lingwahe pa rin Iba pa rin yung lingwahe sa Denmark. Kaya nga. Danish. Diba? Pero yung nung nag-aral ka, Ate Gladys, in Danish? Yung salitang Danish na rin? Yes. Yung una, kasi international, program. International course. Nung unang taon, puro English muna. Kaya, pinadala kami sa language school. Obligado yon na intensive. Kailangan tapusin namin yon in 1 year or to 2 years. So, sa second year, Danish na. Hanggang 4th year, Danish na as in. Kaya nga na ang madam mo noon. Pero now, di ba, ang mga tinuturuan mo, nasaan ka na ba nagtuturo ngayon? Sa mga Danish or international school? Sa international school ako nagtuturo. Pero nag-practice ako sa mga Danish school. Okay, ang taray, 'di ba? Hold on, Ate Gladys. So nung time na imagine mo nung time na magkano lang yung kinikita mo or yung binabayad sa ng school, 'di ba? Nagpapadala ka pa rin siguro niyan sa family mo sa Pilipinas, 'di ba? Paano 'yun? Paano mo na pagkakasya? Ano yung mga challenges na naranasan mo nung time na nag-aaral ka, may family ka dito, I mean mga anak mo, may apartment na binabayaran, may papadalan pa sa Pilipinas. Paano mo 'yun na pagsabay-sabay?
Yeah. Ayan, nung nasa Faroe Island pa ako, nung nagwo-work pa ako sa fish factory, ang ginawa ko, namili na ako ng mga property sa atin, like Palayan. Ah, Tapos, investment. Galing, ang talino. yes, nag-invest na ako dun sa Pilipinas. Tapos, yun na yung tinatrabaho ng mga kapatid ko dun. And Mhm. then, doon na rin nila kinukuha yung mga, halimbawa, may tinulungan kasi akong mga dalawa, tatlong estudyante sa college. Na Opo. ngayon, pharmacy na yung isa, pharmacist na yung isa, business administration. And then yung isa, ganun din, parang business administration din. So, meron din akong tinulungan pa mga ibang mga pamangkin, pero hindi full. Pero itong tatlo na Wow. to, full. So, doon na nila Mhm. kinukuha. So, nung naging estudyante na ako, I don't need to send. Kasi nandun na yung pera. Ah, ang So, galing, yung lahat ng mga kita doon, sila na ang nakikinabang. So, ganun ang ginawa ko. So, hindi na ako ang nagpapadala. galing. Ang talino mo, Ate Gladys, talaga, oo, 'di ba? Ano, parang investment Oo. na rin, 'di ba? And then nakaka-proud pa kasi kumbaga napagtapos mo yung Yes. napagtapos mo yung mga kapatid mo, at the same Ah, time, nasaan na sila ngayon, 'di ba? Yung mga successful na din for sure. oo. Oh, 'di ba? Nagtatrabaho na Nakaka-proud sila sa mga naman. office, yung isa, nasa Mm, pharmacy siya kasi pharmacist yun, mm, yung isa, yung una. Tapos yung mm, isa naman, pero hindi ko siya full na tinulungan, seaman, pero ngayon mm. negosyante na at mas mayaman na sa akin. Ay, mas Grabe yung mayaman. negosyo niya, Gusto ko nag-boom, 'yan. yes. Oo. Tapos meron ding isang engineer, pero hindi ko siya tinulungan all the way. Tinulungan ko lang Mm, siya habang nung mga first year, second year niya, gano'n. At hindi, mga allowance lang gano'n. Pero yung mm. tatlo, ano na sila, mga professional na. So Ang galing. yun. Talagang Mm. so sa family niyo talaga is talagang mga magagaling kumayod, matatalino, mga business-minded, mindset ba? Mindset. 'Yun yung Mindset, oo, mga tinuro ni kailangan. Ate Gladys, eh, ano. Well, Ate Gladys, mabalik ko lang about dun sa mga papers. If you know, ganun pa rin po ba ang process ngayon? If ever, for example, meron sa mga, kababayan natin sa Pilipinas na nakatira sa Pilipinas na balak nilang maging teacher dito sa Denmark. Is it possible po ba sa kanila na sabi mo nga naman, "Ay mag-aral na lang ako sa Denmark," 'di ba? Kasi libre, binabayaran pa ako 'pag nag-aral ako. Eh, ang problema, hindi po sila ikinasal sa Faroese or sa Danish citizen. Paano po ba 'yun? Is it possible na direkta silang mag-apply as students here in Denmark, or is it only for the people who has the rights kasi ano sila, kasal sila sa citizen Yeah. ng country? Puwede, pero alam mo hindi man siya open kasi sa foreign teachers, ano. Hmm? So, pero puwede sila mag-apply, but as I said, you need to pa-assess yung credentials mo. And Mhm. then, you need to apply as a student. Hmm. Medyo po yung pag-a-apply kasi marami silang hinahanap. Unang-una, kaya mo Mm. bang bayaran yung tuition fee nila? Eh, 'di Meron ba ka po bang walang tuition? ay hindi, kung sabi mo kung hindi ka kasal, 'di ba? Yun yung tanong? Yeah, that's it. Kung hindi Mm. kasal, oo, 'pag Mm. hindi ka kasal or hindi ka permanent residence dito, may bayad. Hmm, Kasi yung mga kaklase ko nun sa okey. international, they are Opo. from, ano tawag nito, US, Canada, Mhm. mga gano'n. Ang laki ng binabayaran pala, ang mahal. Okey. 30,000 kroner every semester. Yun yung Oh, privilege natin as, eh, 5 mga taon. permanent. Yes, imagine mo Okey. yun. Hmm. Opo, it's only available for the people who are married or citizen or, Or permanent. permanent residents Mhm. dito. Okey. So, Yeah. parang Kasi kung naman naka yung 2 years bubbles ka na, puwede ka na nila. mag-apply. Oh, Yeah. exactly, exactly. So, kailangan Mm. talaga may stepping stone pa rin na how about tourist po kaya? Is it possible? Well, Nope. international din sila, oo nga. So, Oo, kailangan at saka talaga hindi it's either nakalagay na sa ano 'yan, sa mm. Immigration New Denmark na 'pag tourist hindi Mhm. puwede mag-apply any job or mga schools. Okey, I get it. So, talagang kailangan stepping stone na dumating muna dito bilang, asawa Yes. or how Oo. maybe pamilya, ano Au po? pair, puwede. Or Kasi puwedeng au kukuha pair, kayo ng oo, 'di ba meron kayong, working permit dito? Opo, Kasi may mga au pair na okey. nag-aral, May Kaya mga au nga pair na hindi nag-aral ng nag-asawa, extended. nag-aral lang Yes. talaga. Okey, Hmm. so
I mean, mahirap din pala. Kasi akala ko, syempre, from the Philippines, of course, napakarami nating teachers doon, mga professional teachers Yeah. na baka gusto nilang mag-aral dito sa Denmark. But the fact na it's only open to the people who are residents here. So, ang sakit. Ganun Yeah. talaga No, siguro, I mean, ano. I will correct Mm. you in that. Open Okay din po. siya for international, but you need to prove Ayun. na kaya Of course. mong bayaran yung, at Opo. saka mag-apply ka muna ng Mhm. student. And Yeah, pag student exactly. visa ka, you need to prove a lot. May pera, kaya mo Mhm. bang bayaran yung tuition, meron kang pang Opo. rent ng bahay at gagastusin. Meron silang Mm. a certain amount na kailangan Mhm. mo every month. So pag yun ay Yun. na-provide mo, Opo. matatanggap ka sa school dito. Yes. Okay, okay. I mean, that's the problem nga po ng karamihan, ng Yeah. majority ng Mm. before you earn money, you gotta show money. Parang ang sakit naman Yes. ng gano'n, 'di ba? So, yun Mm. na nga po, parang, but it's not impossible. So, puwedeng No, pangutangan, no, gano'n, 'di no, ba? So, may no. chances pa rin, may chances pa rin. Yeah. Ay naku, alam mo Ate Oo. Gladys, ang bilis ng oras. Oo Parang nga. napaka-interesting ng mga Magte-30 sinasabi. minutes na. Napaka-interesting ng mga sinasabi mo and talagang seryoso tayo, ha, hindi naman tayo ganito sa totoong buhay. Sa Hindi, totoo, sa susunod hindi na seryoso, ay, hindi na char. susunod. Oy, Ate Gladys, sabi mo dahil sa nabanggit mong sa susunod, ako ay excited na ulit na nagkaroon ako ng topic in mind dahil, well, Ate Gladys has it all for now. So, kumbaga sa career, sa family, and sa wala ka na yatang hihilingin pa. How about ang love life kaya ni Ate Gladys? Masaya ba? Ay, love life, kaloka. Well, sad Ayan. to say, Oh, yung love oh, sad life to ko, 'di say. ba? Wag Okay mo munang naman yung ikwento. love life ko dati. Dati, Love dati life mas ko sana nag-start ng 2002. Tapos we are married until 2020. aha. So 18 years. Oh, Tapos okay. nung during the COVID time, ayun, Sadly. oo, medyo hindi medyo may nakita kami hindi kami on the same boat, mga gano'n. Naku, ipo-pause So muna kita yun, diyan, wag ka naghiwalay. muna. So Oo, quiet ka I'm a muna diyan single kasi mom at the moment. pero Pero kinaya mo hindi naman naman ako lahat. hindi naman siya sad story kasi Mm. sabi nga, 'di ba may sinasabi na you Mm. might hindi porket alone is lonely, hindi gano'n. Kasi I had Ay. 2 beautiful boys. Talaga, Ayun yung sobra isa. napakagagwapo nung dalawang yun. Ay, oo, Oo. nakita mo na pala. Opo, nakita ko na pero sa personal hindi pa. Oo, tsaka Ay friend baka naman nga. kami ng asawa ko, ng ex ko, no problem. I love it. I love that topic. Kailangan so i-discuss natin 'yan next time, Ate Gladys, na ano naman Yes. kaya ang love life ni Ate Gladys na kahit yung sabi nga abandonada, pero ano 'yun? Ano yung sinasabi natin? Abandoned but not alone. Mga Ayun, gano'n. abandoned but not alone. Gusto ko 'yan, gusto ko 'yan. So para magkaroon din naman sila ng inspiration na hindi porket, mag-isa Mm. ka ay malungkot ka na, 'di ba? 'Yun, Yeah. 'yun, 'yun, Depende kasi 'yun. yan sa mindset, Correct. mindset. Oo. Opo, talaga. Well, Ate Gladys, I'm excited na agad dun sa susunod mong kwento na medyo may mga maging masaya-masaya naman tayo at hindi gano'n kaseryoso. But as for now, ako ay sobrang thankful sa'yo dahil nabigyan mo ng pagkakataon, nabigyan mo ng, information, ng knowledge ang ating mga kapwa mo guro na Yeah. nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, saan mang panig ng mundo na mga tulad mo na hindi imposible na magamit ang profession nila Yes. sa Pilipinas pagdating dito sa abroad, correct? Well, Ate Gladys, can you Yes. please sa mga aspiring natin na guro na tulad mo, can you please give some words of wisdom for them na ano ang mga dapat nilang gawin if there will be challenges man na dumating sa kanila and kung meron silang pangarap na makapag-abroad at magamit yung profession nila, what can you say, what can you give to them, mapapayo mo? Yung mga nasa Pinas pa. Pinas at nasa mampanig ng mundo na hindi first world tulad kung nasan tayo Okay. ngayon. We Filipinos, we are known to be very resilient, 'di ba? So, kung nakaya ko, makakaya nyo. Kasi ako, average lang ako.
Average lang yung utak ko kung tutuusin. So how much more sa mga iba sa atin na above average, ang tatalino. So kaya nyo. So to achieve your goal or kung may pangarap kayo maging teacher sa ibang bansa, hard work lang ang kailangan at tiwala sa sarili. Confidence. Kasi ako, yun yung marami ako, wala ako nung talino. Hindi. Confidence Ikaw lang. naman, ikaw pa Yeah, ba? meron din akong talino, pero hindi ganun na yung matalino. So you don't need to be too matalino to be a teacher or to be a professional in other country or abroad. Hard work, confidence, at diskarte talaga. At Diskarte. resilience ang Ano kailangan. daw yun? Paano Yung marunong i-spell? kang mag-adjust. Tulad natin, nag-adjust tayo, unang-unang mga trabaho natin, yung mga hindi natin trinabaho sa Pinas, maglilinis ng isda, imagine mo yun. Oh. So, Mm-mm. after 10 years, you go for your dream, ayun, awa ng Diyos. At sa tulong din ng lahat, ng government, tulong ng asawa, yun, natupad ang pangarap, naging guro sa ibang bansa. And it's Yes. worth it. And sabi nga, there's always a rainbow after the rain. Tama ba? May ganun. Yes, correct. There's always a ganun pa. rainbow Ay, after the nako. rain. Ate Gladys, And salamat always po. there's a light after the tunnel. Tunnel, there's always light. Oh, yan. Naku, Yes. salamat po. Ate Gladys, super thankful po ako na nakilala kita na kahit hindi man tayo ganito kaseryoso sa personal, sa mga totoong buhay natin, ay para lang mapigyan natin ng information ng ating mga kababayan dyan. Well, Yes. Ate Gladys, I won't take too much of your time, but please stay on the line and mag-usap pa tayo, ha? So, mag-goodbye lang ako sa mga listeners. Okay, Ate Gladys, thank you so much sa iyo time mo. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung gusto nyo pong magtanong kay Ate Gladys, kung kayo po ay medyo curious sa paano nga ba itong mga ganitong bagay, kung nagawa nga ni Ate Gladys, kaya nyo rin daw gawin. So, you can just connect with Ate Gladys in Gladys Myrna. Yan, ipa-flash ko lamang po sa screen ang kanyang Facebook. Diyan daw po siya active. Basta pag nakita nyo po may mga BTS, mga Korean something, si Ate Gladys na po yun. Napaka down to earth po ng taong yan. At sa very first namin na pagkikita ay sobrang napatawa na niya ako. Hindi po yan nangangain. Hindi po yan maldita. Mukha lang po sigurong maldita. Pero in person, kapag nakausap niyo po siya, ay talagang makakapulutan niyo po ng aral si Ate Gladys. Well, and sa akin din po, sana ay may natutunan kayo sa episode natin today. And if you wanna get in touch with me, you can contact us. You can find me on Facebook, Filipina Life Abroad, Instagram, TikTok, and of course, my YouTube channel. Ayan po. And sana po stay tuned pa rin kayo sa aking podcast. And maraming salamat po and have a nice day. Bye-bye!